Happy Sabbath. Palihog laman sa batang mga isod. At excited ang mga mga itong ito. Happy Sabbath. Atong sambatan ng Ginoo sa semana sa iyang kamay nato sa iyang pagmanalangin, especially for preserving our lives in this moment, and we have this privilege of worshiping His name. Before I go further with my message this evening, I thank the boys, no? Mga lalaki sa ilang matahong awit. According to the message, kita kinahanglan mabalaga, kita kinahanglan mag-uol. Tungod kay ang amahan sa langit na kay balo kung saan ang kinahanglan. Ang atong buhaton is to trust Him and have faith in Him. Our message this evening is focused on the book of Luke. If you have your Bibles with you, kindly open them in Luke chapter 5, verses 1 to 11. This is a narrative story when God called His disciples. So diyan gitawag niya si Pedro, si Juan, o ang iyang disipulo. Atong tanawon kung unsa nakita sa Ginoo sa kasing-kasing niini nga mga disipulo. And after that, we need to reflect in ourselves if we have this kind of character. No? Unsa kaha ang mga batasan na naa sa kasing-kasing ni Pedro sa pagkubanan sa diha na gitawag sila sa atong buhing ng Diyos. Luke chapter 5, verses 1 to 11. In verse 1 it says, "And it came to pass that as the people pressed upon him to hear the word of God, he stood by the lake of Gennesaret." And this time when Jesus was well known, no? Nabantog si Jesus nga usag ka magwali. And that time ang mga tao nagpugsisok dito sa bayon sa Gennesaret. Kung atong panalungan nagtuot sa kadaghan ang mga tao. And what happened? Jesus saw two ships. Una-una niyang murag dili na kayo babo sa iyang mensahe sa pagkatawhan, siguro dili na kayo malusot ito or kung saan rason ang iyang hibuhat na sa ganyo. No? Na sa ganyo. Verse 2, "And saw two ships standing by the lake, but the fishermen were gone out of them and were washing their nets. And he entered into one of the ships, which was Simon's, and prayed him that he would thrust out a little from the land. And he sat down and taught the people out of the ship." So kung nakita din niya si Jesus din hangyo kang Pedro nga ipa-duot gamay ang ilang sakayan dito dapit sa distansya gamay sa babayon para iyahan matudluan o maminsahian ang mga tauhan nga nagduot duwa. Imagine sa kabaga sa katawan gusto niya nga na siya space, no? Ang Ginoo maka mensahe sa mga tauhan. This was the first command of Jesus to Peter, no? Iyahang unang command sa iyo na kay komando. Iyahang yung Pedro pwede mga iduot mo gamay ang sakayan dito sa unahan sa lake. And Peter didn't stay. Wala na stay si Pedro sa pagduot sa sakayan. Now, verse 4. Now when he had left speaking, he said unto Simon, "Launch out in the lake and let down your nets for a draught." Ingon si Jesus Christ, "Pedro, itaktak ang imuhang pukot ngadto sa laut." Kaya nakita ni Jesus nga wala gipuha si Pedro. Verse 5, "And Simon answering said, Master, we have toiled the line and have taken nothing." Nangabot tayo ni grabe ang among pagpagisda ni buong gabi, pero wala kami nabuha. So dili ang dito si Pedro na siya rason sa ikaduhang tuman sa Ginoo. Ibuka gabi grabe ang among pagpagisda, wala kami nabuha. Karon ang Ginoo nabunta actually in the lake of Gennesaret mga kaisunan. Ang favorable time nga mamuha isda gabi gyud. Kaya kung mamuha ka o isda kada sa bunta kung photo, ang tubig perting ginawa. Kung wala mo sila nakuha tibok gabi, how much more
in that daytime. No? So sa una-una rin ito is impossible. Imposible yung kayo magawa sila. Tipo kami, wala ginawa. Zero. Kung saan nagkakaroon. No? Sometimes sa ako, na yung mga paggawa. Na daw, according to the song, well ago, do not worry. No? Do not doubt. Because God, our Father Heaven, knows what we need. No? Sumindot tayo itong mensahe mga Igsoon. Pero sa sumpay ni Pedro siya ang istorya. Ingon siya, nevertheless, other word, I will let down the night. Pasumana kasi yung mga puto, amo itakad ang puto. Hindi ba may suon, unang nakita sa kasinggas ng Pedro, hindi pagka-maniman. Obedience. What was the result? Verse 6. And when they had done, and when they had this done, they enclosed a great multitude of fishes, and their net. Grabe nga panalangin mga isunan. Sa diyan kaya ng ituman, ang isumuli yung itatag ang bukot, ang pagpanalangin sa Ginoo sobra-sobra. No? Kaya sa diyan na daghang mga isda, ang nahitabo ang ilahang bukot, daw halos na magising tungod sa karaghan. And they beckoned unto their partners which were in the other ship, and they should come and help them. And they came and filled both the ships so that they began to sink. Grabe ang pagpanalangin sa iyo. Habit magisi ang bukot, unya sa diyan, nagpuno ng ilang mga sakyan ng mga bangka. Habit na po balong tungod sa karaghan. Sana kuha nila na isda. Obedience brings blessings. Kini pagkakaliman mga isulan, magdala yung panalangin. I would like to share ang last phrase dito sa Malakay 3:10. Saying na, I will pour you out a blessing that there shall not be room enough to receive. This is common expression of us. Sa diyan ang panalangin ng Ginoo, abundantly, nga wala na kung luna na kabutan ini. Ang blessing mga kaisunan, dili na siya kanagitang directly financially. It is a broad word. No? Daghan kayo ma-consider na itong blessing. It can be our health, our family, relationships sa atong pamilya, sa atong friends, co-workers, ang atong relationships sa atong Ginoo. That is blessings sa Ginoo. Di ba lang yung financial ang blessing kung gusto ka panalangin. Daghan kayo panalangin. O lang yung Ginoo na wala na unyay luna ang kabutangan sa pagdawat ni ang sikreto mo lang yun ang pagka-matimahan. I remember the story of Pastor Zella. Sa diyan ang asay ko sa ako is young first pastor ako time. Ingon niya, sa diyan ang asay siya sa Arroyo District. Na nagbuyo sila dito bukid-bukid. Wala yung siya nag-expect na mahutag din sila o konsumo. No? Mahutag sila o bugas. Ang iyang asawa kasi nagyaw-yaw sila. Ani man din pinabuhi sa pastor, makamatay na sa buto manin. Kasi nagyaw-yaw niyang asawa kay Rabbi. Ang ilahan kabay. Tingnan sa pastor sila siya na mga alas 6 pa lang sa gabi, namalong na sila sulat. Kaya nauna nila, huwag kayo magkakaisunan pa, wala yung sila ikapagkaon. Hindi sila kayo na mamalong na sa iyo. Matulog, hindi pa nalang sa iyo, may asawa dito, nag-alputo na. So, huwag may ginahin mo. Malong sila usuga, sa iyo kayo pagka alas 7 mga isunan, na-agree, na-abot, na-agree rin ka, sige pa kayo. Si Panukok kayo, pastor. Sige pa kayo. Si pastor, siyang asawa, ang anak, hilong na ito. Kasi sa bahay. Makaibalong niya na ay tao na tarin niya, wajib na ika-offer nila. Sige rin sila hilong dito. Kunya, wajib nila ka ang tao. Naagkat, so nakonsin siya si pastor sila, kasi sila kaibalan na nga. Naatarin niya, o wala ko sila wala ko siya pila, sa may istorya ni. So, gibuhat ni pastor sila, ihagya bila. Usa sa iyang mga elder dito nga district, yang ginan nga Brad, sorry kayo nga
wala na ako nabila sa'yo, kung hindi na tulog, yung ispinan kaya wala ni konsumo yun. Diyan wala ka nagagawa ka, nabalo mo nga, wala ka na mabupilan ng kawas. Minsan kaya balo mo pastor nga naka, kaya motor naman sa silong. Kita kaya mo kamakan pastor, kaya motor naman sa silong. Minsan, ang tuyo sa pastor, kaya ganina mo kong hapon, nagpagaling ko, gas, ini ko matasado ako ng hatabi na. So, tayo mo ako na naulian siya asawa ni pastor, ay isa nga, grabe ko ang pagpalain sa iyo. And, ang keyword mga iso is obedience. Yun yung pagka-mami-mami. Noah's obedience saved his family from the flood. Abraham's obedience resulted in his becoming the father of a great nation, God's chosen people. Moses' obedience lead the Israelites out of the Egyptian bondage. Joshua won the battle of Jericho by following God's supernatural strategy. Our part is not to question God's promises, but to obey. Kita magsikaw na sa mga saan sa Ginoo kung hindi kita tutuman. Yan. Every great person has first learned how to obey, whom to obey, and when to obey. Para yun ito mga iso. And in verse 8, when Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' knees, saying, "Depart from me, for I am a sinful man, O Lord." So yan, nakita ni Pedro, kinidaghan niya manlangin sa Ginoo. Peter fell down at his knees, recognizing his sinful nature. Iyan na ilaan niya ang pagkamakasala. Sometimes, na ay tao, hindi pala kaya natin mga malungkot, nga sa diha kadaghan na tao ko na lang magkataas. Instead nga magkaubos ka, magkataas ka ng punta. No? I remember one time, isa sa mga story na ako na doon sa Father, sa ilang place, wala rin sa Davao. Yung siya ganahan sa Red Dead. So wala kayo. Musiba sa iyo kayo. Pag-ibig Francis, no? Sa dihang nararamdaman na lahitan, nagkasakinan. Lahit naman itong simbahan. Kaya dito sa likod mo, lingkod, pinakaluyo. Nga naman niya, mas ikipag-linis sa sikinan, mas sila kayo magpata, triyaro, pag-asikas sa sikinan. No? Mabadar na siya. Usahay, ito nigayan nga, kining mamon, na ito siya ay hendras at ang pagpapalagad sa inyo. So we can serve God and money, but we can serve God with our money. Makatabang taon na yung ginawaktaan ng bag at ang ibutan sa tamang na lugar. So, Peter, sa dihang imuhay gilay ba ila sa Krisos, ang inhanan sa usa ka tao nga naay suod nga relasyon sa Ginoo, usa si katao nga mapailuto. Kanunay niya na ilalim pagalingon mo wala yung siya mo. So Peter, when he saw the blessing of God, nagpaubos siya sa iyang kagalingon. Iyan yung nailan na wala siya. Wala yun. Kung wala ang Ginoo. Jesus humble before the presence of God. Humility means we can see our own faults and the strength of others. And we recognize how much we have been given and earned. Ganun ito mo, kailan ka ba ka? Grabe yung manalangin sa Ginoo sa buwan na wala din nato gihaguan. Especially sa salvation ng mga iso. Wag yun nato ng gihaguan is ang free gift sa ginawalan sa tagos sa nato. And in verse 9, for he was astonished and all that were with him, and the draught of the fishes which they had taken. And so was also James and John, the sons of Zebedee, which were partners with Simon. And Jesus said to Simon, "Fear not, from henceforth thou shalt catch me." Tingnan Ginoo, ayaw ka lisan, ayaw ka hadlok. So kadto, mahimo lang ka mga dagatong tao. Nakita sa Ginoo, dili ang pagka-mangisda, unsa man ang kahibalo ni Pedro,
kung unsa ang skills nga naa niya, apan nakita sa Ginoo kung unsa ang kasing-kasing nga naa sa Pedro nga musunod sa atong buhing Diyos. There was a story. The Royal Palace in Tehran, Iran has one of the most beautiful entrances of all palaces in the world today. As one enters the Royal Palace, the domed ceilings, sidewalls, and columns seem to be covered with diamonds. When the Royal Palace was planned, the architect sent an order to Paris for mirrors to cover the entrance walls. The mirrors finally arrived in the grates. So, nag-order ang architect o mga samin para mo i-design dito sa entrance sa mga palace. But what happened? When he took the place apart, all the broken pieces fell out. They were all smashed while being transported. They were going to throw them all away when one of the men had an idea to see how the broken pieces would look if they fitted them together. Pagkuha nila sa amin yung order, nagpuwa ko na tanan. Siguro damage ko sa tayo ng transport ang mga sa amin. Ang ilang idea is, ilaway na ito useless naman. Nagabuwak na god. Pero na yung sa nakasuggest, ngayaw. Nagbuwak na mga sa amin, mga itong gamiton, atong i-design sa entrance sa palace. What happened? Yun niya. The result is an enormous distortion in reflections, and it sparkles with diamond-like rainbow colors. Kung nabuwak na sa amin, o ilang gamit ito pag-design. Sa lihat nga maigo hayag mga kaisunan, mo reflect daw diamond ang ganito sa mga sa amin, mga kaisunan. It says, broken to be more beautiful. Nabuwak para mas nindot pa. Sometimes, na mga panahon nga tawag bukon na nato kasing-kasing sa mga eksperyensya sa atong kinabuhi. Sometimes, ismash siya sa mga pagsulay. Pero it is one way para magkamaungan na beautiful. Nindot kayo ang mga experience sa kinabuhi mga kaizungan. Kung atong tanawan ang brighter side, kung atong tanawan ang positive side. Si Pedro sa lihan na nailan niya, nabuwak ang iyang kasing-kasing, nailan niya yung pagkamakasala. Dito na recognize sa Ginoo nga si Pedro, nadunay kasing-kasing na musulitan niya kaniya. And Peter came out more beautiful than he was. Grabe ang pag-anaw sa Ginoo ngadto sa kinabuhi ni Pedro. And lastly, in verse 11, and when they had brought their ships to land, they forsook all and followed him. Sa diyan, nanabot na sila dito sa baybayin mga kaisunan, ilang biyahan tanan o ningsunod kang Jesus, and that was commitment. Grabe ang ilang pag-commit. Sa diyan, ilang nila, naana sila isuod. Nga resyon nga ito, ang Jesus, wala na yung sila duha-duha. Ilang gibiyahan tanan o ningsunod kang Jesus. Ako tanan mabuhat na kaisunan nga atong biyaan tanan. Worldly ambitions. Tanan nga mga pangunawa na kalibutanon, and we need to focus ourselves in serving our Lord. Being committed in serving our Lord. Na ay, allow me to use this illustration, na ay baka o manok. Samtang sila nagbaptas, nagtanong sila o usa ka church nga nag-discuss about charity. No? Kung ginsay na ay mga ikahatag para matabangan ang mga naginahanglan, pwede sila maka-donate. Ingon ang manok na pay. Hindot utang na kita kong luha ba? Tatong charity yung iskutan na itong church kanina. Manghatag daw para makatabang na. Ingon ang mong baka. Sige, okay kita nga idea. So ka na itong ihatag. Tagaan natin o egg and beef. Ingon ang baka. Okay na sa muha. Kaya ikaw, igo, ang kamitlog. Ihatag ako kay Matthew yung para ihatag ang beef. No?
So for you, it is just a donation. But for me, it is a total commitment. Sometimes, naatay way nga, sige mo hatag na basta nakapagod ko, no? Pero commitment mga isunan, kana bitaw you give all to the Lord. Wala gi pagduwa-duwa na nabilin diha sa imo ang tanan imong gihatag ngadto sa Ginoo. Last illustration. Siguro ako rin na-share niya. Ako lang i-share balik. Naitulog ka mga nangita og trabaho. One time nakita sila og trabaho sa ka farmer nga nangita og ti tanom, ti galon og ti tabon. Para dali ang trabaho ti tanom og mangga. Ang isa ti galon, ang isa mo itibutang sa seedling. O yung isa mo tabon. Sumo nila ang trabaho para dali ang human. Next day, nayo sa katao nga nagbaktas. Sa unahan na siya nakita nga na ito katao nga mura o nagdula-dula. Kaya nakita nga isa, nagkalot bagag, pag human niya kalot, tabunan po sa nagsunod. So, buhat na yung mga tawanan niya, ang isa nagkalot, ang nagsunod po tabunan. Naglibog siya mga kaisunod, so iyahan, gidool. Siya nga, ano sa mga yung buhat? Nga, ikaw magkalot kagbangan, itatson mo, iyahan ko ng tabunan. Wala, di mo inahimuan ng trabaho ba? Siya nga, actually, by tulong mo gumi ka po, ako tiglalot, natik-tik tanong, may absent na siya. Kiniisa ka, may tiktabon, mo niya ang trabaho. So, mukalot ko, niya kung tiktanong, absent na, niya ang trabaho niya, tiktabon, kitabon na ako niya. Makikisunan, makikita ng katawanan, pero nagpabilin sila na committed sila ang trabaho, na aside din sila. How are we in these last days? Unsa ta ka committed na tubangan sa Ginoo? When troubles come, kining tribulation, kining ato nga tagamtaman karon nga mga pagsulay, wala ra niya unya sa greatest trouble nga mabot sa tong kinabuhi. It is between life and death. Unsaon na nato na pagabuhat. But if we have the foundation, and that is Jesus Christ, dili kita matarong na kaisunan. Just like in the time of His disciples, sa diha nga gitawag sila, nakita sa Ginoo ang ilahang pagkamatinuan, pagkamapayusan, o ilahang pagkumit sila ginabuhi ngadto sa tong buhi ni Dios. And so was they. Our Lord sees our hearts. Kaya ba sa motibo, sa itong kasing-kasing, wala bigay mayong laki na ito, ang buhaton is to submit everything to God, mga kaisunan. Para sa iyo na magpabiling ta, nga kumitan, magpabiling ta, nga mapayusanon, magpabiling ta, nga may dumanon sa atong buhay Diyos. Once again, good evening and happy Sabbath.